Hindi tayo naninira, mga minamahal. Ang ating beloved Honorable Mahal na Pastor at halos lahat po ng mga ngaral ng The Jesus Miracle Crusade, never po nakatungtong ng Bible School, mga minamahal ko. Kasi sa Bible School, tuturuan ka dyan, tao magtuturo sa iyo dyan. Kaya yung kaalaman mo, sasandig sa tao. Pero sa ating banal na gawain, banal na espiritu, ang magtuturo sa mga mangangaral ng ating mahal na Panginoon sa pangunguna na ating minamahal at ginagalang mahal na Pastor Wildy Israel Almeida. Kapag tinawag ka ng Diyos para mangaral, Diyos ang magtuturo sa iyo para mangaral. Diyos ang magbibigay sa iyo ng wisdom. Everybody say amen? Kapag tinawag ka mga awit, manunugtog, Diyos din ang magbibigay sa iyo ng talento kahit hindi ka na dumaan sa voice lesson. Pangalawa lang naman yun. Hindi naman masama mag-voice lesson, mga minamahal, pero mas importante ang prayer and anointing. Mga minamahal ko, everybody shall praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yeah. Yung ating mga beloved preachers, beloved workers, matured workers, ating mga beloved ordained preacher, ating mga pastor, the beloved ministers, and the beloved children, mga minamahal, hindi yan instant na nakarating sa ganyang kalagayan. Mahal na pastor and the beloved children, bago sila nailagay sa mataas na kalagayan ng ating banal na iglesia, katakot-takot na pagsubok, mga minamahal. Everybody say amen. Walang makain, walang matirahan, ilang beses pinahiya, mama din, iyak ng iyak palagi, habag na habag sa kanyang mga anak, mahal na pastor, maraming beses pinagtawanan, mga minamahal, pero nagpatuloy, may consistency, mga minamahal, kaya sila ngayon ang pinagpala lubos. Nadamay po tayong mga naniwala sa pangangaral ng ating mahal na pastor. Everybody say amen? Kaya yung ating mga beloved ordained preacher, mga pakinggan natin mga patotoo, mga minamahal, mga tagahugas lang ng plato, tagahugas ng malalaking kawali, tagalaban ng mga basahan, mga minamahal, hindi yan basta nailagay sa mataas na kalagayan, kundi dumaan sa tamang proseso na sinabi ng banal na kasulatan. Everybody say amen? Sa sanlibutan, sa ibang pananampalataya, tignan sa'yo yung diploma mo, yung pinag-aralan mo sa Bible School para mailagay ka sa mataas na kalagayan sa Jesus Miracle Crusade. Iba, pure spiritual ang titignan ng Diyos dito. Hindi yung kaalaman mo ang titignan ng Diyos nandito. Yung iyong kababahang loob, ang iyong pagiging masunurin, pagpapasakop, yung sakripisyo, yung pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Pasok yan sa lahat ng aspeto ng karya ng Diyos. Mapamamang-awit ka ba? Manutugtog ka ba? Kahit anong ministry. Sa panalagawain na mahal na Panginoon, hindi tignan ng Diyos yung ating galing. Hindi tignan ng Diyos yung ating kaalaman. Ang tignan ng ating mahal na yung ating puso. Mapagkumbaba, masunurin sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, ang mga ngaral ng The Jesus Miracle Crusade, tinignan ng Diyos sa kanila yung humble heart, humble spirit, obedience, humility. Bakit yon? Kasi yun ang ituturo ng mga mangangaral sa banal na pulpito, mga minamahal, para ang mga Kristiyano makapamuhay ng ayon sa banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Maraming nagtapos ng Bible School, maraming magagaling magsalita, pero kamusta ang prayer life? Kamusta ang pamumuhay? Meron bang humility? Meron bang humble heart? Meron bang teachable heart? Mga minamahal, everybody say amen. Hindi tayo nanira. Sinasabi lamang natin ang kahibahan, mga minamahal, na tayo talaga ay pinagpala sa banal na ministeryong ito ng The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pinagpala tayo, mga minamahal ko. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya lahat ng nakikita nyo, mga minamahal, na tumatayo sa banal na pulpito, lahat yan dumaan sa proseso. Mga minamahal, matitinding minyal, katakot-takot na rebuke, kahihiyan, maraming iniyak, ibinaba sa mababang kalagayan, sinubok ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, kaya pinagpala tayo dahil ang katuruan na itinuro ng ating mga pastor na aayon sa banal na kasulatan ng ating mahal na Panginoon. At kapag naaayon sa salita ng Diyos, asahan mo may kapangyarihan at pagpapala na galing sa mahal na Panginoon. Everybody say amen? Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Pag-ibasa po second to the last verse na po, Hebrew chapter 5, 12 up to 14. Hebreo
5:12 hanggang 14. Sapagkat nang kayo nangarapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muli kayo nangangailangan na kayo turuan ninuman ng mga unang sinimula ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran sapagkat siya'y isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang. Sa makatuwid ay doon sa mga pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Palakpakan po natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi po ng verse na to, kung matagal na daw po tayo sa paglilingkod, kapag matagal na tayo sa paglilingkod, saksi na tayo sa maraming himala, pagpapagaling, saksi na tayo sa mga kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, sabi ng talata, dapat tayo rin naman ay nagtuturo na, nag-i-encourage na ng ating mga kapatid, lalo na mga baguhang kapatid sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Yung matatagal na raw. Naka-experience na ng kabutihan ng malamang himala, pagpapagaling na ating mahal na Panginoon sa Motsari na. Ang naranasan mong biyaya at pagpapala sa Diyos, dapat ikaw na rin ang nag-i-encourage sa iyong kapatid. Hindi yung ikaw pa yung ini-encourage hanggang ngayon. Gusto mo gatas palagi ang iyong iniinom. Hindi, gusto mo spiritual milk pa din. Dekada ka na. Everybody say amen. Sabi ng Biblia, spiritual solid food na po ang para sa atin dahil tayo ay may mga karanasan na sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yung mga spiritual milk para sa mga baguhan pa na walang karanasan pa, inaalalayan pa upang sila ay unti-unting lumago, nang lumago, magkaugat ang kanilang pananampalataya. Dapat yung mga matatagal na daw, nagiging blessing na tayo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Huwag na tayo yung pabigat. Pero alam ko wala na pong pabigat dito dahil tayong lahat ay nagsusumikap sa ating mahal na Panginoon. Pag matagal ka na, ikaw na yung blessing sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Ikaw na yung blessing para sa kapatid mo. Everybody say amen. Hindi yung ikaw na yung pinapadede pa din ng spiritual milk. Kapag matigas yung ibinatong pagkain sa'yo, nasasaktan ka pa, nagtatampo ka pa, hindi ka nadadalo, natitisod ka. Naku po, ayaw yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang spiritual milk para lamang sa mga sanggol pa sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dapat tayo, ang sabi ng talata, dapat tayo ay nagtuturo na, nag-i-encourage na sa ating mga kapatid, sa ating mga mahal sa buhay, sa mga tao, sa sanlibutan ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, lahat ng mga bagay, tagumpay, there is no easy victory. Sa paglilingkod natin, there is no easy victory. Kung gusto mo lumago ka sa spiritual, kinakailangan ng consistency. Kung gusto mo yung negosyo mo, pagpalain ng mahal na Panginoon, magpatuloy ka ng pagbibigay na may katapatan. Kung gusto mo yung mahal mo sa buhay, madala mo sa banal na gawain, huwag kang tumigil sa pagdalo sa banal na gawain. Lagi kang dadalo sa banal na gawain, huwag kang tumigil manalangin para sa kanila, para lahat ng iyan ay makuha mo, mga minamahal. Everybody say amen? Kailangan ng consistency. Laging nagpapatuloy, mga minamahal ko. Sa lahat ng aspeto, mapa sa sanlibutan, mapa sa science, mga minamahal, kailangan ng consistency, mga minamahal, para yung isang bagay o yung isang may buhay, dumami, lumago, lumakas, mga minamahal, kailangan tuloy-tuloy ang proseso. Ganon din, mga minamahal, kung gusto natin ng tagumpay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, matugon ang ating mga panalangin, kung gusto magkaroon ng wisdom, gusto mo magamit ka sa gawain ng mahal na Panginoon, tuloy-tuloy ang pagsunod sa banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi yung dadalo ko ngayon, after 1 month ulit, doon ka lang babalik. Ayaw po yun ng ating mahal na Panginoon. Nasumbungan mo na ang buong katotohanan. Nakita mo ang himala sa banal na ministeryong ito. Huwag mo nang iwan dahil pinagpala ka na ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Buhay na palakpak po para sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Last verse na po, mga minamahal. Kindly, Colossians chapter 2, verse 6 and 7. Maganda na po ating mga awit at ating mga manunugtog. Amen. Colosas 2:6 at 7.
Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong panampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Everybody say, praise the Lord. Malakas na praise the Lord po, mga minamahal. Kasi kung matured ka na, sino ba yung itinataas? Hindi tao ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kung paano nga inyong tinanggap si Kristo, Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Paano ba natin tinanggap ang mahal na Panginoon? Tinanggap natin siya bilang Diyos at Hari ng ating mga buhay, mga minamahal. So kung paano mo siya tinanggap noon, ang sabi, magsilakad ka. Kung ibig sabihin, dapat hanggang sa mga oras na ito, dekada man ang lumipas, mga minamahal, nung tinanggap mo si Jesucristo, anong mayroong puso ka noon? Tiyak na tiyak ako. Nung tinanggap natin lahat si Jesucristo sa unang pagkakataon, ang ating mga puso noon, ang kalagayan ay nasa mapagkumbabang puso at pusong umiibig sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, kung paano mo siya tinanggap noon, dekada man ang lumipas, kinakailangan ang puso mo sa harapan ng mahal na Panginoon ay ganoon pa din, mapagkumbaba, may pag-ibig na totoo sa mahal na Panginoon. Sabi, magsilakad kayo ng gayon sa Kanya. Everybody say amen. Dapat sa mga oras na ito, ang Diyos pa rin ang lahat-lahat sa iyo. Siya pa rin ang Diyos at Hari ng iyong buhay. Hindi ang Diyos ay ang kayamanan, ang material, ang pinag-aralan. Hindi. Dapat hanggang sa mga oras na ito, ang Diyos mo, ang kayamanan mo, walang iba ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng verse 7, na nag-uugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa iyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Dapat mga minamahal, umuugat yung ating pananampalataya. Amen ba? Mga minamahal, sabi yung itinuro sa atin ng una. Sino bang una nagmulat sa atin sa salita ng Diyos? Walang iba ating beloved parents in the Lord. Kaya yung kanilang mga katuruan, huwag na huwag nating kalilimutan. Mga minamahal, everybody say amen. Yung mga mangangaral ngayon, mga minamahal, inuulit na lang po namin yung katuruan nating mahal na pastor, inire-remind na lang, inire-recall na lang po namin. Laging pangangaral natin, beloved parents in the Lord, dumalo 3 times a week, magtapat sa pagbibigay, may mamuhay na may kabanalan, mga minamahal. Ganoon pa rin hanggang ngayon ang ating ipinapangaral. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kapag yan, hanggang sa mga oras na ito, ay sinusunod mo, tinutupad mo, isang tiyak na bagay, lumalago ka ng lumalago sa espiritual na kalagayan sa harapan ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Alam niyo mga minamahal, kapag lumago ka sa espiritual, hindi ka basta-basta. Una-una, ilag na ilag sa iyo ang kaaway ng Diyos. Takot sa iyo ang dyablo. Mga minamahal, alam ng dyablo, hindi kanya kaya. Hindi kanya kayang utuin. Hindi kanya kaya tagkilin, mga minamahal. Kapag matured ka sa espiritual, kahit anong bagyo, pagsubok, hindi ka basta mayanig, mga minamahal. Kapag ang isang Kristiyano, matured sa espiritual, kapag binagyo siya ng pagsubok, hindi kalungkutan ang sinasalubong niya sa pagsubok. Bagkus, kagalakan, dahil alam niya, kahit gaano kabigat ang pagsubok na yan, alam na matured Christian na yan ay matitibag pa din kahit ano ang mangyari. Everybody say amen? Pag matured ka na, bigat ng pagsubok mo, grabe pasalamat mo sa mahal na Panginoon. Bakit? Kasi alam mo, kahit gano'ng kalaki yan, titibagin yan ng mahal na Panginoon. Subok mo na ang mahal na Panginoon. Marami ka ng karanasan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say amen? At kapag matured Christian ka na, huling-huli mo na ang sikreto. Kumaga, huling-huli mo na ang kiliti ng mahal na Panginoon. Kaya mong mapatugon ang Diyos sa iyong mga panalangin. Bakit? Dahil alam mo ang tamang proseso. Napagdaanan mo ang tamang proseso. Kaya hindi na mabigat mga sa mahal na Panginoon na ibuhos sa iyo ang mga papala na pangangailangan mo sa iyong buhay. Pinansya mo tinahigit, espiritual na pagpapala. Bakit? Alam mo na ang proseso. Everybody say, praise the Lord. Buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Di ba? Pag matured ng Kristiyano, pag may mabigat na pagsubok o meron siyang malaking inihiling sa mahal na Panginoon, anong ginagawa ng isang matured Christian?
Nag-aayuno agad. Dahil alam niya doon tutugon ang mahal na Panginoon. Dahil alam niya sa pag-aayuno, yung mga imposible sa salibutan, nagiging posible sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Eh, malaman mo isang mature na Christian talaga. The more na siya itinataas ng Diyos sa mataas na kalagayan, grabe ang kanyang kapakumbaba ang puso, mga minamahal. Everybody say amen. Kapag matured Christian ka na, mas grabe na yung pag-ibig mo sa kapwa mo. Mas grabe na yung pagmamahal mo sa kapatid mo. Kapag matured Christian ka na, mas malawak na yung kaunawaan mo na hindi maunawaan minsan ng tao sa sanlibutan. Subalit ikaw yung kaunawaan mo, katulad na ng kaunawaan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord! Pag matured Christian ka na, mas lalo ka ng humble. Mas lalo ka nang mapagkumbaba. Mas lalo ka nang masunurin. Kapag matured Christian ka na, hindi na mahirap sa'yo tumulong sa pananagawain. Wala nang question, wala nang pag-aalinlangan. Dahil nakita mo na, may karanasan ka na totoo ang iyong Diyos na sumpungan sa banal na ministeryong ito. Everybody say amen. Kumpara mo naman sa musmus pa lang, nagsisimula pa lang mga minamahal. Wala pang karanasan. Kaya dyan makikita na marami pang lilinisin doon sa ganong kalagayan na espiritual. Pero kapag matured ka na, matagal ka na, nakasubukan mo na ang mahal na Panginoon, mga minamahal, wala nang negatibo sa iyong isipan. Mga minamahal, lagi mo na lang tinitignan yung mga kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kapag may nakita ka negatibo, dahil matured ka na, para sa iyo, positibo pa rin yun. Dahil ang Diyos ang lagi yung tinitignan, mga minamahal. Everybody say amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung gusto mo, pagpalain ka ng Diyos, talento, wisdom, gusto mong pagalingin ng Diyos ang iyong karamdaman, gusto mong malapang tumugon sa iyong mga panalangin, isa lang ang sikreto, consistency sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gawin mo lahat ng itinuro ng beloved parents in the Lord. Huwag kang magpapapigil sa gawa ng kaaway. Lagi kang dadalo sa panalagawain. Umulan, bumagyo, may pagsubok o wala, may makain o wala, dadalo at magpupuri sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Wag mong yung pagbibigay mo, consistent po, wag mong babawasan, wag mong ititigil. Dahil dyan, tinitignan naman ng Panginoon ang iyong katapatan, yung pamumuhay mo na may kabanalan, may nakakakita o wala, mamuhay ka na may kabanalan. Kasi kailangan tuloy-tuloy, steadfast para ikaw ay lumago ng lumago. At kapag ikaw ay lumago ng lumago, ikaw ay titibay ng titibay. At kapag ikaw ay titibay ng titibay, mga minamahal, magagamit ka ng lubos ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na ministeryo. Habang tayo po ay umaawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, purihin natin ang kinang Diyos. Habang ating binulay-bulay, ang ating pong pinag-aralan, habang tayo po ay umaawit sa ating mahal na Panginoon, ating isentro ating mga puso. Hallelujah, hallelujah, Jesus.